lahat ay akala ni Edgardo ay nasa rurok na siya ng tagumpay. Isang masunuring asawa, isang marangyang bahay, at isang inang inaalagaan mabuti. Ngunit, sa isang iglap, gumuho ang lahat, habang ang kanyang ina ay pilit na humihinga sa sakit. Ang kanyang asawa ay humahalakhak sa bisig ng iba, isang pagtataksil na hihigit pa sa kamatayan, isang lihim na nakatago sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Handa ka bang saksihan ang muling pagbangon ng isang anak mula sa abo ng panlilinlang hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis bago sumabog ang puot? Sa wakas, nakaalis na rin ang asawa kung kulang sa pansin. Ngayon, Marco, akin na ang labi mo. Hayaan nating mabulok ang matandang iyan sa loob ng kanyang sariling dumi. Ang boses na iyon, ang boses na dati ay turing ni Edgardo na musika sa kanyang pandinig, ay naging isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang pagkatao. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa kabilang kalye, nakatitig si Edgardo sa maliit na screen ng kanyang tablet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Halos hindi na niya mahawakan ang maliit na locket na ginto na balak sana niyang ibigay kay Nanay Carmen bago siya tuluyang umalis patungong Dubai. Sa loob ng locket na iyon ay ang larawan nilang mag-ina, ang huling alaala ng kaligayahan bago ang lahat ay maglaho. Sa screen, kitang-kita niya ang kanyang asawang si Stella, ang babaeng tiningala niya bilang isang anghel ng tahanan. Ang babaeng akala niya ay matiyagang nag-aalaga sa kanyang paralitikong ina, ay kasalukuyang nakapulupot ang mga braso sa leeg ng isang lalaki. Si Marco, ang lalaking kinuha niya upang maging nurse ng kanyang ina. Ang taong pinagkatiwalaan niyang maging mga kamay at paa ni Nanay Carmen, ay masuyong hinahalikan ang kanyang asawa sa gitna ng kanilang sala. Dahan-dahang napako ang tingin ni Edgardo sa kabilang anggulo ng kamera sa silid ni Nanay Carmen. Ang matanda ay nakahiga. Dilat ang mga mata at puno ng luha. Tila naririnig ang bawat halakhak at ungol ng pagtataksil na nagmumula sa labas ng kanyang pinto. Ang mangkok ng mainit na sabaw na maingat na inihanda ni Edgardo bago siya magpanggap na sumakay ng sasakyan ay wala na sa ibabaw ng mesa. Sa halip, nakita niya ang mga labi ng basag na seramik sa sahig. At ang sabaw na dapat ay magbibigay lakas sa kanyang ina ay nakasabog sa paanan ng kama, marumi at tila tinapon lamang ng may matinding pagkamuhi. Nanikip ang dibdib ni Edgardo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng nalalapit na pagguho. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila nauubos. Naging malapot at mahirap lunukin. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang kalooban. Bakit? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit ang taong pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ang siya ring kukuha ng kanyang hininga ng buhay? Bakit ang kanyang ina, na walang ibang ginawa kundi magmahal, ang kailangang magbayad sa kasalanang hindi naman nito ginawa? Muling nagsalita si Stella sa screen. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya habang nakasandal sa dibdib ni Marco. Alam mo ba, Marco, minsan naiisip ko, bakit hindi na lang natin bilisan ang lahat? Pagod na akong magpanggap na mabait, na minantu sa harap ng mga kamera at sa mga kaibigan nating elitista. Ang bahay na ito, ang pera ni Edgardo. Sa atin naman talaga dapat iyon. Hindi ba? Napapikit si Edgardo ng mariin.
Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa tindi ng pait na lumalason sa kanyang sistema. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Malalim at naiiwan ang hapdi. Sa sandaling iyon, ang Edgardo na puno ng pag-ibig at tiwala ay unti-unting namamatay. At sa kanyang lugar ay isinisilang ang isang lalaking wala nang iba pang nararamdaman kundi ang malamig na pagnanais para sa katarungan. Tumayo si Edgardo sa dilim. Ang kanyang anino ay tila isang higanting lulukob sa buong kabahayan na dati ay itinuring niyang paraiso. Tumingin siya sa bintana. Tanaw ang kanilang mansyon na nagniningning sa ilalim ng buwan, isang magandang libingan ng mga lihim at kataksilan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak ang makitang dinudusta ang kanyang ina sa ilalim ng sarili niyang bubong at sa oras na ang lahat ng balatkayo ay tuluyang matuklap. May matitira pa, kaya kahit munting piraso ng habag sa puso ng isang taong tinuring na basura ng mga taong kanyang pinakamahal, Panginoon, naway dinggin mo ang aking dalangin. Pagalingin mo po ang aking biyenan. Si Nanay Carmen. Siya na lamang ang tanging kayamanan na iniwan ng aking asawa bago siya lumipad patungong Dubai. Hirap na po akong makita siyang nagdurusa. Ang malamyos at tila banal na tinig na iyon ni Stella ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Kasabay ng mabangong samyo ng mga bulaklak at insenso, nakaluhod siya sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagmumukha siyang isang martir na asawa sa paningin ng mga deboto. Ang mga matatandang babae sa paligid ay napapailing sa awa. Hinahangaan ang debosyon ni Stella sa kanyang biyenan. Sino nga ba ang hindi maniniwala sa kanyang mga luha? Sino ang mag-aakala na sa likod ng mga nakatiklop na palad ay may nakatagong mga kuko na handang kumitil ng buhay? Mula sa kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Edgardo ang isang matinding hapdi na tila binubuhusan ng asido ang kanyang bituka. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Stella sa screen ng kanyang telepono, isang live stream mula sa kamera na nakatago sa loob ng kanyang bahay. Katatapos lamang ng misa, at ngayon ay nasa loob na muli ng sasakyan si Stella kasama si Marco. Grabe. Stella, you deserve an Oscar award pati yung pari. Muntik nang maiyak sa acting mo kanina. Pangungutya ni Marco habang seryosong nagmamaneho. Tumawa nang mahinhin si Stella. Isang tunog na dati ay nagbibigay ng kapayapaan kay Edgardo, ngunit ngayon ay tila huni ng isang demonyo. You know me, Marco. Kailangan nating panatilihin ang imahe ko bilang the perfect wife. Kapag namatay ang matandang iyon, kailangang isipin ng lahat na ginawa ko ang lahat para iligtas siya. No one will suspect the saint. Right. Sa loob ng maliit na silid na inuupahan ni Edgardo, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Napatingin siya sa screen na nagpapakita ng silid ni Nanay Carmen. Naroon ang kanyang ina, nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay tila dalawang tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Nakita ni Edgardo ang isang maliit na detalye na nagpadurog sa kanyang puso, isang maliit na rosaryo na pilit na inaabot ng kanyang ina mula sa gilid ng unan. Ngunit dahil sa pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan, ang mga daliri nito ay tila mga tuyong sanga na hindi makagalaw, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Edgardo. Noong bata pa siya at may sakit. Gabi-gabing nakaluhod si Nanay Carmen sa tabi ng kanyang higaan. Hawak ang parehong rosaryo. Ipinagdarasal na sana ay siya na lang ang maghirap, huwag lang ang kanyang anak. Ngayon, ang anak na iyon ay isang milyonaryo. Nakatira sa isang palasyo. Ngunit hindi niya nagawang protektahan ang kanyang ina mula sa lupit ng babaeng pinili niyang makasama habang buhay.
Ang pagsisisi ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at pasulpot-sulpot. Ang bawat sentimo na kinita niya, ang bawat proyektong tinapos niya para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, ay tila naging mga piraso ng pilak na ipinambayad niya sa kanyang sariling kataksilan sa kanyang ina. Biglang narinig ang tunog ng pagdating ng sasakyan sa monitor. Nakita ni Edgardo ang pagpasok ni Stella sa silid ni Nanay Carmen. Ang banal na mukha sa simbahan ay naglaho na. Pinalitan ng isang malamig at walang emosyong maskara. "Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin." Matanda. Bulong ni Stella habang dinadampot ang rosaryo mula sa kama at marahas itong itinago sa loob ng drawer. "Ang mga dasal mo ay hindi ka na maililigtas ngayon. Wala dito ang anak mo para pakinggan ang mga hikbi mo." Kasunod nito, isang malakas na tunog ng notification ang narinig mula sa telepono ni Edgardo. Hindi ito mula sa kamera. Ito ay isang alerto mula sa kanyang personal na bank account. Isang mensahe na nagpapahayag na mayroong naganap na paglilipat ng pera 5 milyong piso mula sa kanyang savings account patungo sa isang hindi kilalang account sa labas ng bansa. Naramdaman ni Edgardo ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Hindi lamang ang buhay ng kanyang ina ang ninanakaw ni Stella. Unti-unti na rin nitong kinukuha ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Sa monitor, nakita ni Edgardo ang pagngisi ni Marco habang may hawak na isang piraso ng papel. Ready na ang lahat. Stella. Isang pirma na lang ng thumb mark ng matandang ito. At ang lahat ng ari-arian ni Edgardo na nasa ilalim ng pangalan ng nanay niya ay mapupunta na sa atin. Kahit bumalik pa ang asawa mo mula sa Dubai, wala na siyang madaratnan kundi isang bakanting mansyon at isang bangkay. Ang huling salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa sistema ni Edgardo. Ang plano nila ay hindi lamang pagnanakaw, ito ay isang sistematikong pagpatay. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Ngunit paano niya mapipigilan ang 2 taong nasa loob na ng kanyang kuta? Habang siya ay nananatiling isang anino sa labas, paano niya maililigtas ang kanyang ina kung sa bawat segundo na lumilipas, ang karayom ng kamatayan ay unti-unti nang lumalapit sa balat ni Nanay Carmen? Bakit ba ang baho-baho mo? Matanda, amoy lupa ka na talaga. Kahit anong ligo ang gawin ni Teresa sa iyo. Siguro, pati ang kaluluwa mo. Nabubulok na rin sa loob ng katawan mong hindi napakinabangan. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang maruming basahan na ipinapahid sa mukha ni Nanay Carmen. Habang sinasabi iyon, marahas na hinila ni Stella ang kumot ng matanda. Dahilan upang halos mahulog ito mula sa kama. Nanatiling tahimik si Nanay Carmen. Ang tanging nakagalaw sa kanya ay ang kanyang mga matang puno ng sugat na hindi nakikita. Nagmamakaawa sa katahimikan na sana ay tapusin na ang kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang alaala ang dahan-dahang gumapang sa isipan ni Nanay Carmen. Tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na ulan. Tila bumalik ang kanyang gunita 30 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang mga kamay na noon ay malakas at puno ng buhay. Bagaman magaspang at sugatan dahil sa paglalaban ng tambak-tambak na damit ng ibang tao, naalala niya ang bawat patak ng pawis na pumatak sa batya, ang bawat hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat. Mabili lamang ang unang pares ng sapatos na katad para sa graduation ni Edgardo noong gabing iyon. Matapos ang 6 na buwang pagtitipid at pagpapalipas ng gutom, iniuwi niya ang sapatos.
Kitang-kita niya ang kislap sa mga mata ng batang Edgardo, isang kislap na higit pa sa anumang hiyas. Iyon ang kanyang tagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng sakit ng likod at pamamanhid ng mga binti. Para sa kanya, ang bawat hakbang ng kanyang anak patungo sa entablado ay hakbang din niya patungo sa isang pangarap na kailanman ay hindi niya narating. Sa kasalukuyan, dahan-dahang ipinasok ni Nanay Carmen ang kanyang nanginginig na kanang kamay sa ilalim ng kanyang unan. Doon, nakatago ang isang lumang sapatos maliit, kupas na ang kulay, at sira na ang talampakan. Ito ang pares ng sapatos na iyon. Itinabi niya ito sa loob ng maraming dekada bilang paalaala na ang isang mahirap na ina ay nakapagpalaki ng isang matagumpay na anak. Ito ang kanyang anting-anting laban sa kalungkutan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Edgardo sa screen ang pagkilos ng kanyang ina. Nanikip ang kanyang lalamunan. Naalala niya ang sapatos na iyon. Naalala niya kung paano siya umiyak noon dahil alam niyang hindi kumain ng hapunan ang kanyang ina ng maraming gabi para lamang mabili iyon. Isang matinding bugso ng pagsisisi ang humampas sa kanyang dibdib sa paghahabol niya sa mga milyong piso, sa pagpapatayo ng mga gusali. Nalimutan na niyang lingunin ang mga kamay na nagbuwis ng buhay para lamang makatayo siya sa sarili niyang mga paa. Ano iyang itinatago mo? Biglang nagbago ang tono ng boses ni Stella. Naging matalas at puno ng hinala. Akala mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo? May itinatago ka bang alahas, pera, marahas, na itinulak ni Stella ang balikat ng matanda at sapilitang hinila ang bagay mula sa ilalim ng unan. Nang makita niya ang lumang sapatos, isang malakas na halakhak ng pangungutya ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito, ang itinatago mo, ng parang ginto, isang basurang sapatos na amoy amag. Tiningnan ni Stella ang sapatos ng may pandidiri. Tila ba ito ay isang dumi na nagmantsa sa kanyang malinis na silid. Napaka-cheap mo talaga, Nanay Carmen. Kahit gaano ka pa damitan ng mamahalin ni Edgardo, nananatili kang squatter sa puso mo. Ibigay mo sa akin. Isang mahina, pause, at halos hindi marinig na tinig ang lumabas sa tuyong labi ni Nanay Carmen. Ang kanyang unang mga salita matapos ang ilang buwang pananahimik dahil sa stroke. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ngunit sa halip na maawa, lalo lamang siyang nagalit. Nakakapagsalita ka na pala para lang sa basurang ito. O sige, dahil gusto mo ito, heto ang nararapat sa basurang tulad nito. Naglakad si Stella patungo sa bintana at binuksan ito ng malapad. Ang malakas na hangin ng gabi ay humampas sa loob ng silid. Nagpapadpad ng lamig. Itinaas ni Stella ang sapatos. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagagalak sa pagpapahirap. Huwag. Pakiusap. Ang hikbi ni Nanay Carmen ay naging isang gurgel ng sakit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pilit na pagbangon, ngunit bigo siyang gumalaw. Kung mahal mo ang basurang ito, sumama ka sa kanya sa labas. Bulyaw ni Stella. Magsama kayong mabulok sa kalsada. Sa screen, nakita ni Edgardo ang kanyang asawa na akmang itatapon ang huling alaala ng kanyang kabataan sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit hindi lang iyon, hinawakan ni Stella ang braso ni Nanay Carmen at pilit itong hinihila pababa ng kama. Tila balak talagang itapon ang matanda palabas ng bahay. Napatayo si Edgardo. Ang kanyang tablet ay bumagsak sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila kumukulo. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na sumisigaw ng katarungan.
Maililigtas ba ni Edgardo ang kanyang ina bago ito tuluyang itaboy ng sariling asawa? O ang huling alaala ng pag-ibig ng isang ina ay tuluyan ng maglalaho sa dilim ng gabi? Kasama ang kanyang huling pag-asa, patawad. Nanay Carmen, patawad, kung ang tanging nagagawa ko lang ay ang iyakan ka sa dilim. Ang bawat higbi ni Teresa ay tila isang sumpa na bumabara sa kanyang lalamunan habang pinupunasan niya ang malamig na sahig ng kusina. Hawak niya ang basahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na litrato sa loob ng kanyang luma at gasgas na pitaka ang litrato ng kanyang 12 taong gulang na anak na si Ana. Nakasalukuyang nakahiga sa isang pampublikong ospital sa probinsya, naghihintay ng himala para sa isang operasyon sa puso, isang buhay para sa isang kaluluwa. Iyon ang malupit na palitan na idinidikta sa kanya ng tadhana. Alam ni Teresa ang lahat ng kasamaang ginagawa ni Stella. Nakita niya ang bawat kurot, narinig ang bawat mura, at nasaksihan ang unti-unting pagpatay sa dangal ni Nanay Carmen. Ngunit sa bawat pagkakataon, natatangkain niyang magsalita. Ang mukha ni Ana ang humaharang sa kanyang paningin. Ang pera para sa operasyon ay nanggagaling sa charity kuno ni Stella, isang gintong tanikala na nakagapos sa kanyang konsensya. Teresa, bakit ang bagal mo pakuluan mo ang tubig para sa tsaa ni Marco? Ngayon din. Ang sigaw ni Stella mula sa sala ay tila isang latigo na tumama sa likod ni Teresa. Mabilis na nagpahid ng luha ang kasambahay at tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa pagod at takot. Habang naglalakad siya patungo sa likod na bahagi ng mansyon upang kumuha ng ilang pirasong panggatong, isang malamig na hangin ang umihip. Nagdadala ng isang pamilyar na bango ang bango ng pabango ni Edgardo. Napatigil si Teresa sa tabi ng malaking puno ng mangga sa likod bahay. Ang dilim ay tila naging mas siksik. At mula sa anino, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Halos mapatili si Teresa. Ngunit mabilis na tinakpan ng isang mainit na palad ang kanyang bibig. Teresa, huwag kang sisigaw. Ako ito. Bulong ng isang tinig na puno ng pait at determinasyon. Nanlaki ang mga mata ni Teresa nang makilala ang mukha ni Edgardo sa ilalim ng malamay na liwanag ng buwan. Ang kanyang amo, na dapat ay nasa Dubai, ay nakatayo sa harap niya payat. Madunggis ang suot, at ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Sir Edgardo, akala ko po. Ang boses ni Teresa ay nanginginig. Hindi malaman kung matutuwa o matatakot. Alam ko ang lahat. Teresa, nakita ko ang lahat sa kamera. Putol ni Edgardo sa kanya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang matakot. Alam ko ang tungkol kay Ana. Alam ko kung bakit ka nananahimik. Dito ay tuluyan ng bumigay ang depensa ni Teresa. Napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa walang tunog na pag-iyak. Patawarin niyo po ako. Sir, wala akong pagpipilian. Si Ana. Kailangan niya ng operasyon. Sabi ni Ma'am Stella. Kapag nagsalita ako, ititigil niya ang suporta. Papatayin niya ang anak ko. Sir, dahan-dahang lumuhod si Edgardo sa harap ng kanyang kasambahay at hinawakan ang magaspang na kamay nito. Hindi si Stella ang magliligtas sa anak mo. Teresa, ako, inayos ko na ang lahat sa ospital ni Ana. Ligtas na siya. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo para iligtas ang nanay ko. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang isang alaala kay Teresa, isang golden moment na hinding-hindi niya malilimutan. 10 taon na ang nakalilipas.
Nang unang mamasukan si Teresa bilang katulong, nahuli siya ni Nanay Carmen na umiiyak sa labas dahil wala siyang pambili ng gatas ni Ana. Imbes na pagalitan, tinanggal ni Nanay Carmen ang kanyang sariling gintong hikaw at ibinigay ito kay Teresa. "Ibenta mo ito." "Anak, ang bata ang mas mahalaga," ang sabi ng matanda noon nang may matamis na ngiti. "Hindi lang ako katulong dito, Sir Edgardo." Hikbi ni Teresa habang hinihingal. "Anak ang turing sa akin ni Nanay Carmen noong malakas pa siya. Handa na po akong itaya ang lahat. Ano po ang kailangan kong gawin?" Isang matalim na plano ang sinimulang ibulong ni Edgardo kay Teresa. Ngunit bago pa man sila makatapos, isang biglang liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanilang kinaroroonan. "Teresa, sino ang kausap mo diyan sa dilim?" Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na bakal na dumaan sa kanilang mga gulugod. Narinig nila ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa tuyong damo. Papalapit ng papalapit. Mabilis na kumubli si Edgardo sa likod ng malalaking paso ng halaman. Habang si Teresa ay napatayo, ang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. "Bakit ka nanginginig?" "Teresa," tanong ni Marco habang itinutok ang flashlight diretso sa mukha ng kasambahay. Ang anino ng lalaki ay tila isang higanting halimaw na nakatayo sa harap niya. "At sino ang tinatago mo sa likod ng mga halamang iyan?" Dahan-dahang humakbang si Marco patungo sa pinagtataguan ni Edgardo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang matalim na gunting na pang-garden na kinuha niya sa mesa. Isa na lamang na hakbang at tuluyan ng mabubunyag ang lihim ni Edgardo. "Teresa, sino ang kinakausap mo rito? Kanina pa ako nakatayo sa likuran mo at tila may itinatago ka sa likod ng mga pasong iyan." Ang tinig ni Marco ay parang isang malamig na kutsilyo na dumidikit sa leeg ni Teresa. Isang hakbang na lamang, at makikita na niya si Edgardo na nakakubli sa madilim na sulok. Ang liwanag ng flashlight ay gumagapang na sa paanan ng mga halaman. Tila isang ahas na naghahanap ng biktima. "Musa, Sir Marco." "Isang ligaw na pusa po." Mabilis na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatatag. "Nagnakaw po ng ulam sa kusina, kaya hinabol ko rito sa labas. Pasensya na po kung naisip niyo pang may ibang tao rito." Upang lalong maging kapanipaniwala, biglang sinipa ni Teresa ang isang maliit na batong malapit sa kanya, na tumama sa mga tuyong dahon sa kabilang panig. Sa pagkakataong iyon, isang totoong pusa ang biglang tumalon mula sa kabilang pader, na lumikha ng kaluskos sa malayo. Ibinaling ni Marco ang kanyang flashlight sa direksyong iyon at nagpakawala ng isang marahas na mura. "Lintek na pusa yon. Akala ko kung ano na." Inis na sabi ni Marco bago lumingon muli kay Teresa. "Pumasok ka na sa loob at siguruhin mong nakakandado ang lahat ng pinto. Ayokong may nakakalusot na kahit ano o kahit sino." Nang makaalis si Marco at marinig ang pagsara ng pintong bakal, lumabas si Edgardo mula sa anino. Ang katiyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hating gabi na. Ang buong mansyon ay nababalot na ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikan na tila nagkukubli ng maraming kasalanan. Gamit ang duplicate na susi na ibinigay ni Teresa, dahan-dahang pumasok si Edgardo sa silid ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy gamot at amoy ng kapabayaan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa sulok, na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nakita niya si Nanay Carmen. Ang kanyang ina ay gising.
nakatitig sa kawalan habang ang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila may gustong sabihin, ngunit walang tinig na lumalabas. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ng isang tao, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon. At doon ay nakita niya ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Carmen. Ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay pilit na itinaas. Tila hindi naniniwala na ang anak na gabi-gabi niyang ipinagdarasal ay nasa harap na niya ngayon. Nay? Nay? Ako ito, si Edgardo. Bulong ni Edgardo habang mabilis na lumalapit at lumuluhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina, ang kamay na dati ay matigas sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay tila isang marupok na papel. Isang mahaba at basag na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Edgardo. Ibinuon niya ang kanyang mukha sa palad ng ina. Ang kanyang mga luha ay basang-basa sa balat nito. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Patawarin niyo po ako. Nay, napakawalang kwenta kong anak. Ang kanyang boses ay tila isang bata na humihingi ng tawad sa gitna ng takot. Hinayaan kong saktan kayo ng babaeng iyon. Hinayaan kong magdusa kayo sa sarili nating bahay. Pero pangako ko po, Nay, hinding-hindi na nila kayo masasaktan uli. Konti na lang po. Matatapos na ang impyernong ito. Dahan-dahang hinaplos ni Nanay Carmen ang buhok ni Edgardo gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Wala siyang masabi. Ngunit ang bawat patak ng luha na gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi ay sapat na upang sabihing matagal na niyang pinatawad ang kanyang anak. Ang golden moment na ito ay tila isang banal na sandali sa gitna ng isang madilim na digmaan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyayakapan, isang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong ni Stella ay tumatama sa marmol na sahig, papunta sa silid ni Nanay Carmen. Marco, nasaan ka na? May narinig akong umiiyak sa kwarto ng matanda. Ang boses ni Stella ay puno ng iritasyon at pagduda. Napatayo si Edgardo. Ang kanyang puso ay tila isang makinang mabilis na tumitibok. Walang ibang mapagtataguan sa loob ng silid kundi ang ilalim ng kama o ang likod ng makapal na kurtina. Ngunit huli na ang lahat upang makalabas pa siya ng pinto. Dahan-dahang pinihit ang doorknob. Ang pintuan ay nagsimulang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay unti-unting pumasok sa loob ng silid. Nakita ni Edgardo ang anino ni Stella na nakatayo sa bukana ng pinto. Hawak ang kanyang silk robe habang ang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sulok ng kwarto. Nay, bakit gising ka pa? At bakit basa ang unan mo? Tanong ni Stella habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kama ni Nanay Carmen. Huwag mong sabihing tinulungan ka na naman ng multo ng asawa ko, isang hakbang na lamang. At mapapansin na ni Stella ang anino ni Edgardo na nakatago sa likod ng kurtina. Ang kamay ni Edgardo ay mahigpit na nakakuyom. Handa nang sumabog sa galit sa sandaling hawakan ni Stella ang kanyang ina. Kunin mo ang kamay niya. Marco, huwag kang tatanga-tanga diyan. Isang thumb mark lang. At tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Sa amin na ang lahat. At wala nang magagawa si Edgardo kahit lumuhod pa siya sa harap natin pagbalik niya. Ang boses ni Stella ay tila isang matalas na lagari na pumuputol sa katahimikan ng umaga. Sa loob ng silid ni Nanay Carmen, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila walang dalang init. Tila ba, maging ang liwanag ay natatakot sa kadilimang bumabalot sa puso ng dalawang tao sa harap ng matanda, si Edgardo.
na kasalukuyang nakatago sa isang lihim na puwang sa pagitan ng dingding na ginawa niya noong bata pa siya. Ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Naririnig niya ang lahat. Nararamdaman niya ang bawat paghinga ng kanyang ina na puno ng takot. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis at masakit ang bawat tibok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at sakalin ang kanyang asawa. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Isang maling galaw. At maaaring itakas ng dalawa ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa kanilang kasalanan. Sa gitna ng silid, pilit na hinihila ni Marco ang kanang kamay ni Nanay Carmen. Ang matanda. Sa kabila ng kanyang pagkaparalisa, ay tila nagkaroon ng biglaang lakas mula sa langit. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakatikom. Isang kamao ng pagre-rebelde na ayaw bumuka. Aba, lumalaban ka pa talaga, ang nanunuyang boses ni Stella ay muling narinig. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Matanda, pirma lang ito para sa management ng mga properties mo. Ayaw mo ba noon? Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera dahil kami na ang bahala sa lahat. We will take care of everything, including your funeral. Very soon. Naramdaman ni Edgardo ang isang malamig na hapdi sa kanyang mga mata. Naalala niya kung paano maingat na iningatan ni Nanay Carmen ang mga titulo ng lupa sa probinsya, ang tanging pamana na itinabi nito para sa magiging apo sana nila ni Stella. Iyon ang mga lupang binungkal ni Nanay Carmen gamit ang sariling mga kamay noong bata pa si Edgardo. Ang mga lupang naging saksi sa kanyang paglaki. Ngayon, ang mga lupang iyon ay tila mga piraso ng karne na pinag-aagawan ng mga buwitre. Biglang narinig ang tunog ng isang malakas na pagbagsak ng gamit sa sahig. Pinilit ni Marco na idikit ang hinlalaki ni Nanay Carmen sa isang maliit na lalagyan ng asul na tinta. Ito na, hawakan mo ang braso niya. Stella, utos ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan at kasakiman. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit ng pagkakahawak sa kanyang tuyot na balat, nanatiling nakatingin si Nanay Carmen sa isang maliit na imahen ng Birheng Maria sa tapat ng kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila humihingi ng tulong sa isang kapangyarihang mas mataas pa sa kanila. Ang golden moment na ito ng kanyang tahimik na pananampalataya ay tila isang huling kuta laban sa kasamaan ni Stella. Dahan-dahan, ang asul na tinta ay lumapat sa puting papel. Isang maliit na marka. Ngunit isang malaking kataksilan. Sa bawat segundo na pinipilit ni Stella na idiin ang hinlalaki ng matanda, tila pinipitpit din ang puso ni Edgardo. Ayan, perfect. Ang halakhak ni Stella ay umalingaw-ngaw, puno ng tagumpay. Finally, the power of attorney is ours. Marco, tawagan mo na ang bangko at ang abogado natin. Sabihin mo, ready na ang lahat para sa transfer. At si Edgardo, hayaan natin siyang mag-enjoy sa buhangin ng Dubai habang ang lahat ng ari-arian niya ay unti-unti nang naglalaho. Lumabas ang dalawa sa silid. Bit-bit ang papel na magiging mitsa ng kanilang pansamantalang kaligayahan. Naiwang mag-isa si Nanay Carmen. Ang kanyang hinlalaki ay may bahid pa rin ng asul na tinta, isang mantsa ng kahihiyan na hindi niya ginusto mula sa kanyang pinagtataguan. Lumabas si Edgardo. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang nakatatakot na katahimikan. Nilapitan niya ang kanyang ina at dahan-dahang kinuha ang isang basang bimpo upang linisin ang asul na tinta sa kamay nito. Nay, huwag kayong mag-alala, bulong ni Edgardo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot. Ang markang iyan ang magiging huling pirma na gagawin nila sa buhay nila. Ang bawat sentimo na kinuha nila
Babayaran nila ng higit pa sa ginto. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sapat na ba ang nakita niya upang mapabagsak ang dalawang tuso o ang power of attorney na iyon ang tuluyang magtatali sa kanya sa isang buhay na wala nang balikan habang nililinis niya ang kamay ng ina? Napansin ni Edgardo ang isang bagay sa ilalim ng isang sobre na naiwan ni Marco sa sobrang pagmamadali. Isang sobre na may tatak ng isang ospital na hindi pamilyar sa kanya. Ano ang lihim na itinatago ni Stella tungkol sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Nanay Carmen? Akala nila ay sapat na ang asul na tinta upang burahin ang pagkatao ng aking ina. Ngunit hindi nila alam na ang lason na kanilang itinusok ay siyang magsisilbing mitsa ng kanilang sariling kamatayan. Sa loob ng madilim na sulok ng silid, binuksan ni Edgardo ang sobreng naiwan ni Marco. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang maliit na flashlight, binasa niya ang bawat salita sa medikal na ulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang kanyang panga ay nagngangalit hanggang sa sumakit ang kanyang mga kalamnan. Hindi pala natural ang paglala ng kondisyon ni Nanay Carmen. Ang ulat ay nagsasaad na ang mga gamot na ibinibigay ni Marco ay hindi para sa paggaling ng stroke, kundi mga sedative at muscle relaxants na unti-unting nagpapatulog sa sistema ng matanda upang hindi ito makapagsalita o makagalaw. Isang sistematikong pagpapahirap, isang dahan-dahang pagpatay na nakabalot sa pangalang pag-aalaga. Nilingon ni Edgardo ang kanyang ina na ngayon ay mahimbing na natutulog dahil sa tindi ng pagod sa naganap na sapilitang thumb mark. Hinaplos niya ang noo ng ina. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng puot na hindi na kayang pawiin ng anumang luha. Nay, tapos na ang panahon ng pagtatago ko. Bulong ni Edgardo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa sementeryo. Kung gusto nilang maglaro ng multo, bibigyan ko sila ng isang bangungot na hinding-hindi nila malilimutan. Kinabukasan, nagsimula ang tahimik na digmaan ni Edgardo habang nasa sala si Stella at masayang naglilista ng mga mamahaling bag na balak niyang bilhin gamit ang pera ni Edgardo. Biglang narinig ang isang mahinang tunog ng pag-ikot ng musika mula sa itaas. Ito ang paboritong kanta ni Edgardo, isang lumang awiting Tagalog na lagi niyang pinapatugtog kapag pagod siya mula sa trabaho. Napatigil ang ballpen ni Stella. Ang kanyang balat ay kinilabutan. Marco, Marco. Narinig mo ba yon? Bakit tumutunog ang stereo sa kwarto ni Edgardo? Mabilis na pumanhik si Marco. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang silid ay tuyo, tahimik, at walang kahit anong kuryenteng nakasaksak. Ang stereo ay nakapatay. Ngunit sa ibabaw ng lamesa, ang paboritong pabango ni Edgardo ay nakabukas ang takip. At ang amoy nito ay sumasabog sa buong silid, tila ba kalilipas lang ng may-ari nito. Baka nakalimutan mo lang isara yan nung huli kang pumasok dito. Stella, huwag kang praning. Naiiritang sabi ni Marco. Bagaman may bakas din ng kaba sa kanyang mga mata. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Nang gabi ring iyon, habang naglalakad si Stella sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang malaking portrait ni Edgardo na nakasabit sa gitna ng hagdanan ay bahagyang nakatagilid. Asapanan ng portrait. Naroon ang kanyang paboritong relo, ang relong suot ni Edgardo nang umalis siya patungong Dubai. Hindi. Paanong? Ang boses ni Stella ay naging isang mahinang bulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang relo. Malamig ito. Kasing lamig ng isang yelo sa sandaling iyon. Isang golden moment ng takot ang bumalot sa kanya. Naalala ni Stella ang huling gabi
bago umalis si Edgardo. Kung paano siya nito niyakap ng mahigpit at sinabing, "Stella, tandaan mo, kahit nasaan ako, lagi kitang binabantayan." Ang mga salitang iyon na dati ay itinuring niyang cheesy ay tila naging isang sumpa na bumubulong sa kanyang pandinig. Tumakbo si Stella sa banyo upang maghilamos. Pilit na inaalis ang imahinasyon sa kanyang isipan. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin sa salamin, ang kanyang hininga ay tuluyang nawala. Sa likod ng kanyang refleksyon, sa madilim na sulok ng banyo, nakita niya ang isang anino. Isang anino ng isang lalaking nakatayo, matangkad, at suot ang parehong jacket na suot ni Edgardo noong huling araw na makita niya ito. Edgardo, ang tawag ni Stella, ay nauwi sa isang mahina at basag na tinig. Pikit mata siyang lumingon. Ngunit wala doon ang sinuman. Pagbalik ng tingin niya sa salamin, mayroon nang nakasulat sa namuong hamog ng salamin mula sa mainit na tubig. Isang salitang Tagalog na isinulat gamit ang daliri. Tila ba sariwa pa at tumutulo pa ang mga patak ng tubig, huli, kaana. Isang malakas na tili ang kumawala sa lalamunan ni Stella. Isang tili na umabot hanggang sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa kabilang silid, nakaupo si Edgardo sa dilim. Hawak ang isang remote control ng smart mirror na lihim niyang ipinakabit buwan bago ang lahat ng ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Ito pa lang ang simula. "Stella," bulong ni Edgardo sa kadiliman. "Hihilingin mong sana ay sa Dubai na lang ako nagpunta. Dahil ang impyernong dala ko ay mas matindi pa sa init ng disyerto." Mapapanatili ba ni Edgardo ang kanyang pagtatago habang unti-unting nawawala sa katinuan ang kanyang asawa, o ang takot ni Stella ang magtutulak sa kanya na gawin ang isang bagay na mas mapanganib upang tuluyang patahimikin ang mga multo sa loob ng bahay? Hindi ko akalain na sa loob mismo ng kwartong naging saksi sa ating mga pangako. Doon mo rin ililibing ang huling piraso ng dangal ko. Ang bulong na iyon ni Edgardo ay nawala sa hangin ng pasilyo. Lunod sa tunog ng malalakas na halakhak na nagmumula sa loob ng kanyang sariling master bedroom, sa pamamagitan ng maliit na butas sa likod ng malaking painting sa pasilyo. Nakita ni Edgardo ang isang tagpo na tila sumunog sa kanyang mga mata. Naroon si Stella. Suot ang isang mamahaling seda na robe. Habang masayang humihiga sa kanilang kama ang kamang pinagsaluhan nila sa loob ng 10 taon. Sa tabi niya ay si Marco, kampanting nakasandal sa headboard habang umiinom ng mamahaling wine na itinago ni Edgardo para sa kanilang anibersaryo. Ang kawalan ng respeto ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa bawat sulok ng silid. "You know, Marco, mas masarap palang matulog dito kaysa sa guest room," sabi ni Stella habang sinusuri ang kanyang bagong gawang kuko. "Dati, kapag nandito si Edgardo, kailangan kong magkunwaring pagod o masama ang pakiramdam para lang hindi niya ako mahawakan. Pero ngayon, pakiramdam ko, ako na ang tunay na reyna ng bahay na ito." Ngumisi si Marco at hinawakan ang kamay ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. "Sandali na lang, Stella. Kapag nailipat na ang lahat ng pondo sa account natin sa ibang bansa, maaari na nating iwan ang matandang iyon at ang anino ng asawa mo. Pero kailangan nating bilisan. Ang mga multo na sinasabi mo." Nagsisimula na rin akong kabahan. Napatayo si Stella. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng poot. "Iyon na nga ang iniisip ko. Ang mga kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Pakiramdam ko, laging may nakatingin sa atin. At alam kong hindi iyon guni-guni lang. Kailangan na nating tapusin ang matanda, Marco."
Ngayong gabi na, naramdaman ni Edgardo ang pagtigil ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas. Ang plano ni na Estela ay hindi na lamang pagnanakaw o pagpapahirap, ito ay isang pinal na hatol ng kamatayan para sa kanyang ina. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Kaka-thumb mark lang natin sa kanya kahapon. Baka mahalata ng mga doktor kung bigla siyang mawawala. Sino ang magdududa bulyaw ni Stella? Ang kanyang tinig ay puno ng gasgas na galit. Lumpo siya, matanda, at may sakit. Isang overdose lang ng gamot na binibigay mo. At sasabihin nating inatake siya sa puso dahil sa pangungulila kay Edgardo. It's the perfect ending for her. And the perfect beginning for us. Isang golden moment ng matinding pait ang dumaan sa isipan ni Edgardo. Nakita niya sa ibabaw ng nightstand ang isang maliit na frame, ang kanilang wedding photo. Doon, nakangiti si Stella. Mukhang inosente at puno ng pag-ibig. Habang si Nanay Carmen ay nasa gilid nila, umiiyak sa tuwa dahil sa wakas ay may mag-aalaga na sa kanyang anak. Ang katotohanang ang parehong babaeng iyon ang ngayon ay nagpaplano ng kamatayan ng kanyang ina ay isang traitor na saksak na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang likuran. Nanikip ang lalamunan ni Edgardo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa pader hanggang sa magsugat ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapde. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang apoy ng paghihiganti. O siya, payag ni Marco habang nilalagay ang baso sa mesa. Inihanda ko na ang vial sa kwarto ko. Pagpatak ng 12:00 ng madaling araw. Kapag tulog na ang lahat pati si Teresa, gagawin na natin ang dapat gawin. Naglakad palabas ng silid ang dalawa. Tila mga buitreng naghahanda para sa isang piging. Naiwan si Edgardo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at puno ng desisyon. 10:00 na ng gabi. 2 oras na lamang ang natitira bago ang itinakdang oras ng mga salarin. 2 oras upang iligtas ang buhay ng kanyang ina at tapusin ang masamang panaginip na ito. Ngunit habang naglalakad si Edgardo patungo sa silid ni Nanay Carmen, isang hindi inaasahang tunog ang narinig niya mula sa ibaba. Ang tunog ng pagbukas ng main door at ang boses ng isang taong hinding-hindi niya inaasahang darating sa ganitong oras. Tao po, Stella, Edgardo, nandito ba kayo? Iyon ang boses ng kapatid ni Stella. Si SPO4, Ricardo, isang pulis na matagal nang may hinala sa mabilis na pagyaman ni Stella. Napatigil si Edgardo. Ang pagdating ng pulis ay maaaring maging kaligtasan niya. O ang mitsa na magtutulak kina Stella na gawin ang krimen ng mas maaga dahil sa takot na mabisto. Ano ang pipiliin ni Edgardo, ang magtiwala sa batas? O ang kunin ang katarungan gamit ang kanyang sariling mga kamay bago mahuli ang lahat? Bakit ngayon ka lang napadpad dito, Kuya Ricardo Gabina? Akala ko ba ay abala kayo sa presinto? Ang boses ni Stella ay tila isang matamis na pulot. Ngunit sa pandinig ni Edgardo na nakikinig mula sa itaas, ito ay tila langis na ibinuhos sa nagbabagang apoy. Nakatayo si Stella sa paanan ng hagdan. Pilit na inaayos ang kanyang robe habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa likod niya, si Marco ay nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa kung saan nakatago ang maliit na bote ng lason. Si Ricardo, nasuot pa ang kanyang unipormeng pulis, ay hindi pumasok ng tuluyan. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sulok ng mansyon. May natanggap kaming ulat mula sa main branch ng bangko nyo. Stella, may mga kahina-hinalang malalaking transfer
mula sa account ni Edgardo patungo sa isang dummy account. At dahil nasa Dubai ang asawa mo, kailangan kong masiguro kung alam ba niya ito. Tumawa ng mahina si Stella, isang tunog na puno ng pilit na kagaanan. Kuya naman, alam mo namang ako ang humahawak ng finances namin habang wala siya. Siguro ay nagkamali lang ang sistem ng bangko. Bakit hindi tayo mag-usap sa kusina? Ipagtitimpla kita ng kape. Hindi na. Stella, nasaan si Nanay Carmen? Gusto ko lang siyang makita bago ako umalis. Malamig na sabi ni Ricardo. Balita ko ay lumalala ang sakit niya. Sa itaas, naramdaman ni Edgardo ang isang matinding pag-asa. Kung makikita ni Ricardo ang kalagayan ng kanyang ina, baka matulungan siya nito. Ngunit kasabay niyon ay ang takot dahil alam niyang hindi hahayaan ni Stella na mabulgar ang lahat ng ganoon na lamang. Natutulog na siya. Kuya, alam mo namang sensitibo ang pandinig ng matanda. Baka maabala pa natin. Mabilis na sagot ni Stella. Bukas na lang siguro. Pagbalik mo. Isang golden moment ng pagdududa ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Naalala ang panahong bata pa sila sa probinsya. Noong si Stella ay isang inosenteng batang babae na umiiyak kapag may nasasaktang hayop. Ngayon, ang babaeng nasa harap niya ay puno ng mga mamahaling alahas at nakatira sa isang palasyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging kasing lamig ng semento. May iba ka bang itinatago sa akin? Stella, tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad ng isang pulis at pag-aalala ng isang kapatid. Sana ay hindi mo nakakalimutan ang mga itinuro sa atin ni tatay tungkol sa dangal at utang na loob. Wala? Kuya, pagod lang ako sa pag-aalaga. Sagot ni Stella. Habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad, nang sa wakas ay umalis si Ricardo dahil sa isang tawag mula sa istasyon. Mabilis na hinarap ni Stella si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pagmamahal sa kapatid. Ang tanging naroroon ay ang purong desperasyon. Narinig mo yon? Marco, nagsisimula na silang mag-imbestiga. Hindi na tayo pwedeng maghintay hanggang 12:00. Bulong ni Stella. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot. Gawin mo na ngayon din. Kapag wala na ang matanda, mas madali nating maipapaliwanag ang lahat bilang emergency medical expenses. Bilisan mo. Mabilis na tumakbo si Marco patungo sa kanyang kwarto upang kunin ang hiringgilya. Sa kabilang banda, si Edgardo ay mabilis na gumalaw sa loob ng mga pasilyo. Ang kanyang hininga ay naging isang tahimik na panalangin. Kailangan niyang maunahan si Marco sa silid ni Nanay Carmen. Pumasok si Marco sa silid ng matanda. Ang kanyang anino ay tila isang malaking karit ni kamatayan na lumulukob sa kama ni Nanay Carmen. Dahan-dahan niyang inihanda ang vial. Ang likido sa loob nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang huling hapunan ng lason na magpapatigil sa puso ng kanyang ina sa loob lamang ng ilang minuto. Pasensya na, Nanay Carmen. Masyado ka na kasing pabigat. Bulong ni Marco habang dahan-dahang itinatapat ang karayom sa balat ng matanda. Ngunit bago pa man madikit ang dulo ng karayom sa balat ni Nanay Carmen, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran ni Marco, isang boses na tila nagmula sa hukay. Puno ng autoridad at nakamamatay na galit. Ituloy mo ang balak mo, Marco. At sisiguraduhin kong ang lasong yan ang huling bagay na mararamdaman mo bago ka mabulok sa impyerno. Napatigil si Marco. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng dilim, nakatayo si Edgardo hawak ang isang matalim na kutsilyo sa isang kamay.
at ang kanyang telepono sa kabila. Nakasalukuyang nagre-record ng bawat galaw at salita sa loob ng silid. Ngunit sa labas ng pinto, narinig ni Edgardo ang isang pamilyar na tunog, ang tunog ng pagkasa ng isang baril. Bitawan mo ang telepono mo, Edgardo. O sasabog ang bungo mo bago mo pa masend ang video na yan. Naroon si Stella. Nakatayo sa bukana ng pinto. Hawak ang baril ni Ricardo na palihim niyang kinuha mula sa jacket nito kanina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang kanyang daliri ay nakapatong na sa gatilyo. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa isang pirasong cellphone? Edgardo, matagal na akong patay sa loob ng bahay na ito. Patay na ang puso ko dahil sa pagiging sunod-sunuran sa iyo at sa matandang iyan. Ang boses ni Stella ay tumatagos sa katahimikan ng silid. Puno ng isang uri ng pait na tila lason na humahalo sa hangin. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagliliyab na poot. Ang kanyang mukha, na dati ay larawan ng kagandahan, ay naging isang maskara ng kasamaan at desperasyon. Stella, ibaba mo ang baril. Hindi mo na kailangang dagdagan pa ang kasalanan mo. Mahinang sabi ni Edgardo. Bagaman ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila pinuputol ng sakit. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Ang bawat sampal mo kay nanay. Ang bawat pagnanakaw mo. Lahat ay nasa kamay na ng awtoridad. Wala akong pakialam, sigaw ni Stella. At isang mapait na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Kung babagsak man ako, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikan, Marco. Iturok mo na yan, ngayon na, sa utos na iyon. Tila isang hayop na nasoklol ang galaw ni Marco. Itinaas niya ang hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Handang tumusok sa tuyot na balat ni Nanay Carmen. Ngunit sa sandaling iyon, isang himala ang naganap sa harap ng kanilang mga mata, si Nanay Carmen. Ang matandang matagal nang nakaratay at hindi makagalaw, ay biglang nagpakita ng isang kakaibang lakas. Gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Marco. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay nag-aapoy sa proteksyon para sa kanyang anak. Wag ang anak. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa tuyong labi ni Nanay Carmen. Paos at hirap, ngunit malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ang golden moment ng pag-ibig ng isang ina. Sa kabila ng pagkaparalisa, ang instinct na protektahan si Edgardo ang nagtulak sa kanya na lumaban. Napatigil si Marco sa gulat. Hindi makapaniwalang ang matandang itinuring nilang bangkay ay nagagawa pang lumaban. Bitawan mo siya. Marco, sigaw ni Edgardo habang sumusugod upang tabigin ang lalaki. Nagkaroon ng isang malakas na kaguluhan sa loob ng silid. Ang tunog ng mga nababasag na gamot, ang kalabog ng mga katawan na nagbubuno, at ang matinding hininga ng mga taong naglalaban para sa buhay at kamatayan. Sa gitna ng gulo, biglang tumunog ang isang malakas na putok, isang tunog na tila nagpatigil sa ikot ng mundo. Bang! Tumama ang bala sa malaking salamin, sa dingding. Nagpira-piraso ito sa libu-libong kristal na tila mga luha ng langit na bumagsak sa sahig. Napatigil ang lahat. Si Stella ay nakatayo pa rin. Ang usok ay dahan-dahang lumalabas sa dulo ng baril ni Ricardo. Sapat na. Stella, tama na. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Hindi pala siya tuluyang umalis. Ang hinala niya ay nagdala sa kanya pabalik.
kasama ang dalawa pang armadong pulis. Mabilis nilang pinalibutan ang silid. Kuya, tulungan mo ako. Sinusubukan akong patayin ni Edgardo. Ang mabilis na pagbabago ng anyo ni Stella ay tila isang nakapaninindig balahibong pagtatanghal. Muli siyang nagkunwaring biktima. Umiiyak at nanginginig. Ngunit si Ricardo ay hindi na nagpaloko. Lumapit siya at kinuha ang baril mula sa kamay ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at pagkadismaya. Narinig ko ang lahat sa labas ng pinto. Stella, napanood ko rin ang live feed na ipinadala ni Edgardo sa telepono ko bago ako pumasok. Wala ka ng takas. Mabilis na pinusasan ng mga pulis si Marco, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at nagmamakaawa. Samantala, si Stella ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay blanko. Tila hindi pa rin matanggap ang kanyang pagbagsak. Nilapitan ni Edgardo ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuhat si Nanay Carmen at iniyakap sa kanyang dibdib. Ang matanda ay humihingal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mukha ng kanyang anak. Nay, ligtas na po tayo. Tapos na po ang lahat. Hikbi ni Edgardo habang hinahalikan ang noo ng ina. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang huling pagtatangka ang ginawa ni Stella. Isang maliit na vial ng lason ang nakita niyang nalaglag sa sahig malapit sa kanyang paa. Sa isang iglap, kinuha niya ito at akmang iinumin upang tapusin ang sariling buhay kaysa mabulok sa kulungan. Stella. Huwag sigaw ni Ricardo. Mahahabol ba nila si Stella bago nito tuluyang takasan ang hustisya at sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng babaeng ito? Handa ba ang puso ni Edgardo na harapin ang bukas na puno ng mga sugat na maaaring hindi na kailanman maghilom? Hindi mo matatakasan ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng isang madaling kamatayan. Stella, haharapin mo ang bawat patak ng luhang idinulot mo sa aking ina. Bago pa man maidampi ni Stella ang maliit na bote ng lason sa kanyang mga labi, isang mabilis na paggalaw mula kay Ricardo ang nagpatalsik sa vial sa kabilang sulok ng silid. Ang bote ay tumama sa pader at nabasag. Ang lason ay dahan-dahang kumalat sa sahig, isang itim na mantsa na tila ang mismong kaluluwa ni Stella. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ang tili ni Stella ay tila hayop na nasugatan. Ang kanyang magandang mukha ay namimilipit sa galit at kawalan ng pag-asa, ngunit walang nakinig. Sa gitna ng malamig na tunog ng nagkakaumpugang bakal ng posas, untunting gumuho ang mundo ni Stella. Ang bawat klik ng kandado sa kanyang mga pulso ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang marangyang buhay. Ang babaeng dati ay tinitingala sa mga charity gala at mga sosyal na pagtitipon ay dahan-dahang kinaladkad palabas ng mansyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang robe ay punong-puno ng alikabok at luha. Sa labas, ang mga kapitbahay na nagising dahil sa ingay ay nakasaksi sa walk of shame ng dating reyna ng kanilang subdivision. Maririnig ang mga bulungan. Ang mga mapanghusgang tingin na dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. Ito ang karma na matagal nang hinihintay ng langit para sa kanya. Edgardo, magbabayad ka, hindi pa tayo tapos. Ang huling sigaw ni Stella bago siya isinakay sa loob ng mobile ng pulis ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin, walang saysay at walang kapangyarihan. Samantala, sa loob ng silid, ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumalot kina Edgardo at Nanay Carmen. Lumapit si Edgardo sa kanyang ina, na ngayon ay dahan-dahang humihinga ng maluwag. Ang tensyon sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang mapayapang anyo.
bagaman ang kanyang katawan ay pagod sa naganap na labanan. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang itinaas ni Nanay Carmen ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Edgardo. Ang kanyang mga daliri, na dati ay tila walang buhay, ay mayroon ng munting init. Ay, na, ang tawag ni Nanay Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na himig, ngunit puno ng kaligayahan. Opo. Nay, nandito na ang anak mo. Hindi na ako aalis. Sagot ni Edgardo habang isinisiksik ang kanyang mukha sa palad ng ina. Tapos na ang gulo. Wala nang mananakit sa inyo. Nabalitaan ni Edgardo pagkalipas ng ilang araw na ang hatol kay Stella at Marco ay naging mabilis dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakalap niya. 24 anyos na pagkabilanggo. Isang mahabang panahon sa likod ng rehas upang pagbayaran ang bawat segundo ng pagdurusa ni Nanay Carmen. Ngunit sa kabila ng katarungan, ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang malamig na paalaala ng kanyang pagkakamali. Ang bawat sulok ay tila may bulong ng nakaraan. Bawat anino ay tila may dalang pait. Nay, ayaw ko na rito. Bulong ni Edgardo, isang hapon, habang pinagmamasdan ang sikat ng araw sa kanilang hardin. Gusto niyo bang lumipat tayo sa isang lugar kung saan ang bawat matanda ay hindi na kailangang matakot? Isang lugar na puno ng tunay na pagmamahal. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Nanay Carmen. Ang pinakamagandang sagot na nakuha ni Edgardo sa loob ng maraming taon. Dito nagsimula ang bagong misyon ni Edgardo. Ibinenta niya ang mansyon at ang lahat ng mga gamit na nagpapaalaala kay Stella. Gamit ang kanyang yaman, nagsimula siyang maghanap ng isang lupain sa probinsya, hindi na lamang para sa kanila ni Nanay Carmen, kundi para sa lahat ng mga lolo at lola na tinalikuran ng kani-kanilang mga pamilya. Ngunit, habang inililigpit ni Edgardo ang huling kahon ng kanyang mga gamit, isang lumang sobre ang nahulog mula sa kanyang kabinet. Isang sobreng may sulat kamay ni Stella noong unang taon ng kanilang kasal. Dapat pa ba niyang basahin ang huling piraso ng kanilang nakaraan bago niya tuluyang isara ang pintuan ng mansyong ito, o ang pagbukas ng sobreng ito ay magdadala lamang ng isang bagong sugat na hindi pa handang maghilom? Ang nakaraan ay isang aninong hindi mo kailangang bitbitin sa ilalim ng sikat ng araw. Sapat na ang sakit. Sapat na ang luha. Hawak ni Edgardo ang lumang sobre. Ang papel ay bahagyang naninilaw na sa gilid. Sa loob nito ay ang sulat ni Stella noong kanilang unang anibersaryo, mga salitang puno ng pangako. Mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng mga bituin. Edgardo, ikaw ang aking tahanan. Pangako, aalagaan ko ang ating pamilya habang buhay. Ang nakasulat sa dulo, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Edgardo. Napagtanto niya na ang taong sumulat nito ay matagal na ring pumanaw, nilamon ng kasakiman at inggit. Hindi na niya kailangang hanapin ang hustisya sa loob ng papel na ito dahil ang hustisya ay kasalukuyan ng nananahan sa likod ng rehas na bakal. Dahan-dahan niyang sinindihan ang dulo ng sobre gamit ang isang lighter. Pinanood niya ang apoy habang unti-unti nitong tinutupok ang bawat titik, bawat pangako, at bawat alaala ng isang pag-ibig na nauwi sa pagtataksil. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin. Pinalalaya ang kanyang puso sa huling tanikala ng galit. Paalam, Stella. Sana sa loob ng maraming taon sa bilangguan, mahanap mo ang iyong sarili na nawala mo dahil sa pera. Bulong ni Edgardo bago tuluyang isara ang pinto ng mansyon sa huling pagkakataon, makalipas ang 6 na buwan. Ang tanawin sa paligid ni na Edgardo ay hindi na mga sementadong pader at matatayog na gusali. Sa halip,
Ang bumubungad sa kanila tuwing umaga ay ang luntiang palayan at ang malamig na simoy ng hangin sa paanan ng bundok sa kanilang probinsya. Ang kanilang bagong bahay ay simple lamang. Gawa sa matitibay na kahoy at may malapad na beranda kung saan paboritong tumambay ni Nanay Carmen. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglulubog, nakaupo si Nanay Carmen sa kanyang wheelchair. Pinapanood ang mga bata na naglalaro sa malawak na damuhan. Ang kanyang pisngi ay mayroon ng bahagyang kulay rosas. At ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli sa sigla. "Nay, heto na ang tiyaan niyo," sabi ni Edgardo habang maingat na inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Dito ay naganap ang isang golden moment na nagpaiyak sa katuwaan kay Edgardo. Dahan-dahang itinaas ni Nanay Carmen ang kanyang kamay. Kinuha ang tasa nang walang tulong ni sinuman at uminom ng dahan-dahan. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak at nagsalita ng may malinaw na tinig. "Salamat, Edgardo. Napakaganda ng hapon na ito," ang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagdadala ng balita ng ganap na paggaling. Yumakap si Edgardo sa kanyang ina. Naramdaman ang tunay na tagumpay na hindi kailanman maibibigay ng anumang milyon-milyong piso sa bangko. Ito ang tagumpay ng pag-ibig at pagtitiis sa di kalayuan. Nakita ni Edgardo ang karatula na kasalukuyang itinatayo sa tapat ng isang malaking gusali sa kabilang lote. Mailsam ni Carmen Bahay Kalinga para sa mga nakatatanda. Ito ang katuparan ng kanyang pangako. Isang kanlungan para sa mga lolo at lola na walang matuluyan. Isang lugar kung saan ang bawat kulubot sa balat ay iginagalang at ang bawat kwento ng nakaraan ay pinakikinggan. Naroon din si Teresa, na ngayon ay tumatayong head ng nursing staff sa kanilang foundation. Ang kanyang anak na si Ana ay ganap na ring magaling at masayang tumatakbo sa paligid. Tinatawag si Nanay Carmen na Lola. Ang bawat buhay na natulungan ni Edgardo ay tila mga tahi sa isang makulay na kumot na nagbibigay ng init sa kanyang naghilom na puso. "Nay, tingnan niyo," turo ni Edgardo sa mga unang matatanda na dumating upang manirahan sa kanilang kalinga. Hindi na sila mag-iisa. Magkakaroon sila ng pamilya rito. Tumango si Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang mga sampal, ang mga lason, ang mga kataksilan ay tila naging mga mitsa lamang upang magliwanag ang isang mas malaking layunin. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang liham na dumating mula sa abogado ng pamilya. Isang liham na nagsasaad na mayroong isang hindi inaasahang testamento na naiwan ang yumao ng ama ni Edgardo. Isang dokumentong matagal nang itinago ni Stella sa ilalim ng kanilang lumang mansyon. Ano ang nakasulat sa testamentong ito? At paano nito mababago ang tingin ni Edgardo sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling pagkatao? Ang bawat lihim ay may takdang panahon upang mabunyag, tulad ng isang binhing naghihintay ng ulan sa ilalim ng tuyong lupa. Habang nakaupo si Edgardo sa beranda, binuksan ni Ati Ramos ang isang luma at bahagyang nangungulubot na dokumento. Ang tatak ng selyo ay mula pa sa dekada 90. Ang panahon kung kailan ang ama ni Edgardo ay nagsisimula pa lamang bumuo ng kanyang munting negosyo bago ito pumanaw sa isang aksidente. Sir Edgardo, natagpuan ito ng mga bagong may-ari ng mansyon sa loob ng isang lihim na vault sa ilalim ng sahig ng master bedroom. Mukhang matagal itong itinago ni Stella. Ito ang huling habilin ng iyong ama, si Don Teodoro. Paliwanag ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Nang simulan ni Edgardo ang pagbabasa,
Ang bawat titik ay tila naging tinig ng kanyang ama na matagal na niyang hindi naririnig. Hindi ito isang tipikal na testamento tungkol sa mga gusali o shares sa kumpanya. Ito ay isang sulat ng pag-ibig at pagsisisi. Sa aking kaisa-isang anak, si Edgardo. Simula ng sulat, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Nais kong malaman mo na ang lahat ng yaman na mayroon tayo ay hindi dahil sa aking galing, kundi dahil sa sakripisyo ng iyong ina, si Carmen. Noong wala pa tayong makain, ibinenta niya ang huling piraso ng kanyang dangal at lakas upang makapagsimula ako. Ngunit may isang lihim akong itinabi. Mayroong isang malaking pondo na nakapangalan sa iyong ina, isang pondo na hindi maaaring galawin ng kahit sino. Maliban kung ang layunin ay ang tumulong sa mga nangangailangan. Dito ay napatigil si Edgardo. Napagtanto niya kung bakit ganoon na lamang ang galit at pagmamadali ni Stella na makuha ang thumb mark ni Nanay Carmen. Alam ni Stella ang tungkol sa pondong ito. Alam niyang hindi niya makukuha ang bilyong pisong nakatago sa trust fund na iyon hanggat buhay si Nanay Carmen at nasa tamang pag-iisip. Kaya pala sinubukan niyang gawing baliw o lumpo ang matanda upang ideklara itong incompetent at siya ang maging legal guardian ng pondo. Napakawalang hiya niya. Bulong ni Edgardo. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng puot. Pati ang huling habilin ni tatay ay ginamit niya para sa kanyang kasakiman. Isang golden moment ng pag-unawa ang dumating kay Edgardo habang tinititigan ang kanyang ina na masayang nagpapakain ng mga manok sa bakuran. Ang kanyang ama ay may mas malalim na pananaw. Alam ni Don Teodoro na darating ang araw na ang yaman ay maaaring makabulag sa mga tao sa paligid ni Edgardo. Kaya't itinago niya ang puso ng kanilang kayamanan sa ilalim ng pangalan ng pinakamapagkakatiwalaang tao sa mundo, si Carmen. Ati Ramos. Ang pondong ito. Magagamit ba natin ito para sa mailsam ni Carmen? Tanong ni Edgardo. Higit pa doon, Sir Edgardo, ang pondong iyon ay sapat na upang magpatayo ng ganitong uri ng kalinga sa bawat probinsya sa Pilipinas. Iyon ang tunay na legacy ng iyong ama. Sagot ng abogado nang may ngiti. Tumayo si Edgardo at lumakad patungo sa kanyang ina. Lumuhod siya sa damuhan at kinuha ang mga kamay nito. Nay, narinig niyo ba yon? Si tatay. Hanggang sa huli, kayo pa rin ang inisip niya. Kayo ang ginawa niyang tagapangalaga ng ating misyon. Isang maliwanag na ngiti ang isinagot ni Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata ay tumingala sa langit. Tila kinakausap ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Lagi siyang mabait. Si Teodoro. Mahinang sabi ng matanda dahil sa bagong tuklas na ito. Ang munting pangarap ni Edgardo ay naging isang dambuhalang realidad. Sinimulan nilang palawakin ang mailsam ni Carmen. Hindi na lamang ito isang bahay kalinga, kundi naging isang simbolo ng pag-asa para sa buong bansa. Ang bawat lolo at lola na inabuso o kinalimutan ay nakahanap ng bagong tahanan, bagong pamilya, at bagong dangal. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang huling kabanata na kailangang harapin ni Edgardo. Isang tawag mula sa bilibid ang dumating. Si Stella. Siya ay may malubhang karamdaman at ayon sa mga doktor, mayroon na lamang siyang ilang linggo upang mabuhay. Ang huling kahilingan ni Stella bago siya pumanaw ang makita si Nanay Carmen sa huling pagkakataon upang humingi ng tawad ng personal. Papayagan ba ni Edgardo ang kanyang ina na harapin muli ang demonyong sumira sa kanilang buhay? O ang pagpapatawad ba ang huling piraso ng puzzle upang tuluyan ng maging buo ang kanilang paghilom? Mamatay na ako. Edgardo, hayaan mo lang akong makita ang nanay mo kahit sa isang sulyap lang bago ako tuluyang lamunin ng dilim.
Iyon na lang ang hiling ko. Pakiusap. Ang tinig ni Stella sa kabilang linya ng telepono ay hindi na ang matapang at mapagmataas na boses na dati ay nagpanginginig sa buong mansyon. Ngayon, ito ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaari nang maputol. Ang reynang dati ay nakatira sa isang palasyo ng kasinungalingan ay isa na lamang ngayong tuyong dahon sa loob ng malamig na infirmary ng Bilibid. Hinihintay na lamang ang paghampas ng hangin ng kamatayan dahil sa mabilis na pagkalat ng kanser sa kanyang katawan. Napatitig si Edgardo sa malawak na hardin ng kanilang bahay kalinga. Sa di kalayuan, nakita niya si Nanay Carmen na masayang tinuturuan ng isang batang ulila kung paano magtanim ng sampagita. Ang kapayapaang naroroon ay tila isang kristal na ayaw niyang mabasag muli. Bakit? Estela, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang humingi ng kahit ano? Ang boses ni Edgardo ay malamig. Bagaman may halong pait, ang bawat lason na ibinigay niyo ni Marco kay nanay, ang bawat sampal, ang bawat pagnanakaw, hindi iyon mabubura ng isang simpleng paghingi ng tawad dahil lang sa mamamatay ka na. Alam ko. Alam kong wala akong karapatan. Ang hikbi ni Stella ay naging isang mahabang ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Pero ang bawat gabi rito sa dilim, ang bawat sakit na nararamdaman ko sa aking buto, pakiramdam ko ay iyon ang mga kamay ni Nanay Carmen na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging halimaw. Hindi ako makakaalis ng payapa kung hindi ko makikita ang mga mata niyang puno ng habag. Ibinaba ni Edgardo ang telepono nang hindi nagbibigay ng sagot. Ngunit nang lumingon siya, naroon na si Nanay Carmen sa kanyang likuran. Narinig ng matanda ang lahat, ang kanyang mga mata, na dati ay saksi sa kalupitan ni Stella, ay wala ng bahid ng puot. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng pag-unawa na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay. Puntahan natin siya. Mahinang sabi ni Nanay Carmen habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Nay, seryoso po ba kayo? Matapos niyo siyang makitang nagnanakaw at nagtatangkang pumatay sa inyo? Gulat na tanong ni Edgardo. Ang galit ay lason sa puso. Anak, muling nagsalita ang matanda nang may matamis na ngiti. Gusto kong maging malaya ang kaluluwa niya. Bago siya lumisan, isang golden moment ng kababaang loob ang bumalot sa mag-ina. Napagtanto ni Edgardo na ang tunay na lakas ng kanyang ina ay hindi ang paggaling mula sa stroke, kundi ang kakayahan nitong magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang ospital ng bilangguan. Ang amoy ng disinfectant at kalawang ay sumalubong sa kanila. Sa loob ng isang maliit na kwarto, nakahiga si Stella. Ang kanyang balat ay kasing putla ng abo. Ang kanyang buhok ay wala na. At ang kanyang mga mata ay lubog na sa kanyang bungo. Nang bumukas ang pinto at makita niya si Nanay Carmen, ang mga luha ay agad na gumulong sa kanyang tuyot na pisngi. Nanay Carmen. Pilit na bumangon si Stella, ngunit hindi niya kaya. Patawad. Patawarin niyo po ako. Dahan-dahang lumapit si Nanay Carmen sa gilid ng higaan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kwarto, kinuha ng matanda ang nanginginig na kamay ni Stella, ang kamay na dati ay nananakit sa kanya, at masuyong hinaplos ito. Walang sumbat, walang galit. Ang tanging naroon ay ang init ng isang inang nagpapatawad sa isang nawawalang kaluluwa. Pinapatawad na
Kita. Anak. Bulong ni Nanay Carmen. Sa salitang anak, tuluyang humagulhol si Stella. Ang lahat ng kanyang pader ng pagmamataas ay tuluyang gumuho sa sandaling iyon. Ang puot na matagal nang namugad sa loob ng ospital na iyon ay napalitan ng isang banal na sandali ng pagsisisi at pagpapatawad. Lumabas si Edgardo sa kwarto upang bigyan sila ng oras. Habang nakatitig siya sa rehas na bakal ng bintana, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang huling mantsa ng kasamaan ni Stella ay tuluyan ng nalinis. Hindi dahil sa parusa ng batas, kundi dahil sa kapangyarihan ng patawad ng kanyang ina. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng ospital matapos ang madamdaming pagtatagpo, isang balita ang sumalubong sa kanila sa balita sa telebisyon sa lobby. Ang kapatid ni Stella na si Ricardo ay nasangkot sa isang malaking aksidente habang tinutugis ang mga kasamahan ni Marco na nakatakas noon. Ang trahedyang ito ay muling magbubukas ng isang bagong kabanata. Paano haharapin nina Edgardo at Nanay Carmen ang naiwang pamilya ni Ricardo at sapat na ba ang pagpapatawad kay Stella upang protektahan sila sa mga anino ng nakaraan na tila ayaw pa ring tumigil sa paghabol sa kanila? Wala na siya. Edgardo. Sa wakas, malaya na ang kaluluwa ni Stella mula sa bilangguang binuo niya para sa kanyang sarili. Ang boses ni Ricardo sa telepono ay basag at puno ng pagod. Isang oras matapos ang pagbisita nina Edgardo at Nanay Carmen, tuluyang nalagutan ng hininga si Stella sa loob ng infirmary. Ang kanyang huling sandali ay hindi puno ng takot, kundi ng isang mapayapang katahimikan na tila ba ang kapatawarang ibinigay ng kanyang biyenan ang tanging susi na nagbukas sa pinto ng kanyang kabilang buhay. Ngunit ang kamatayan ni Stella ay hindi naging huling tuldok sa kanilang paghihirap. Ang balita tungkol sa aksidente ni Ricardo ay naging mitsa ng isang bagong kaba sa dibdib ni Edgardo. Sugatan si Ricardo, ngunit ayon sa mga doktor, malayo na ito sa panganib. Ang mas nakababahala ay ang dahilan ng kanyang aksidente, isang sadyang pagbangga ng isang itim na sasakyan habang tinutuntun niya ang kinaroroonan ng mga tauhan ni Marco na patuloy na nagtatago sa batas. Sa loob ng milesam ni Carmen, ang gabi ay naging kasing lamig ng semento. Nakaupo si Edgardo sa tabi ng kanyang ina. Pinagmamasdan ang mga bituin na tila mga munting butas ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Alam niyang hindi titigil ang mga kasamahan ni Marco hanggat hindi sila nakakapaghiganti o nakakakuha ng huling piraso ng yaman na iniwan ng kanyang ama. Anak, huwag kang matakot, bulong ni Nanay Carmen habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Edgardo. Ang Diyos, ang ating kuta. Isang golden moment ng katatagan ang namagitan sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi ang anak ang nagpoprotekta sa ina, kundi ang ina na puno ng pananampalataya ang nagbibigay ng lakas sa kanyang anak na nauubusan na ng pag-asa. Kinabukasan, isang hindi inaasahang kaganapan ang naging wakas ng lahat ng kanilang takot. Sa tulong ng impormasyong iniwan ni Stella sa kanyang huling sulat, isang liham na isinulat niya sa gitna ng kanyang pagsisisi na ibigay ni Edgardo sa mga awtoridad ang eksaktong kinaroroonan ng mga taguan ng pera at mga dokumento ni Marco. Hindi nagtagal. Ang bawat anino na nagbabanta sa kanilang buhay ay isa-isang nahuli. Si Marco, na nasa loob na ng kulungan, ay nadagdagan pa ang mga kaso. Tinitiyak na hinding-hindi na siya muling makakatapak sa labas ng rehas hanggat siya ay nabubuhay.
Ang hustisya ay tila isang malakas na agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Lumipas ang mga buwan, at ang mailsam ni Carmen ay tuluyan ng naging isang paraiso. Ang mga bulaklak sa hardin ay masiglang namumukadkad, at ang tunog ng tawanan ng mga matatanda at mga bata ay naging musika na pumalit sa mga sigaw ng puot. Si Ricardo, naganap na ring magaling mula sa kanyang mga sugat, ay naging madalas na bisita sa kanila. Ang pamilya ni Ricardo ay itinuring na ring pamilya ni na Edgardo. Isang pagpapatunay na ang dugo ay hindi lamang ang tanging nagbubuklod sa mga tao. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Edgardo ang kanyang ina na naglalakad ng dahan-dahan sa tulong ng isang tungkod, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat hakbang ni Nanay Carmen ay isang paalala na ang himala ay nangyayari sa mga taong marunong magpatawad at magmahal. Nay, tapos na ang lahat. Bulong ni Edgardo sa hangin. Wala na tayong kailangang katakutan. Tumingin sa kanya si Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang pait ay naging tamis, at ang kadiliman ay naging isang maningning na bukang liwayway. Ngunit habang naghahanda sila para sa isang selebrasyon ng kanilang bagong simula, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Edgardo habang tinititigan ang larawan ng kanyang ama. Sapat na ba ang lahat ng ito upang mabura ang lahat ng pighati, o mayroon pa bang isang huling misyon na naghihintay para sa kanya upang tuluyan ng maging buo ang kanyang pagkatao? Sa bawat paglubog ng araw sa likod ng mga luntiang burol ng kanilang probinsya, tila ba dahan-dahang isinusulat ng langit ang huling salita sa isang mahaba at masakit na kabanata ng buhay ni na Edgardo at Nanay Carmen. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason o ng malamig na simoy ng kataksilan. Sa halip, ang samyo ng mga namumukadkad na sampagita at ang halimuyak ng bagong luto na kakanin ang nangingibabaw sa buong paligid ng mailsam ni Carmen. Nakatayo si Edgardo sa beranda. Pinagmamasdan ang kanyang ina na kasalukuyang pinalilibutan ng mga kapwa lolo at lola. Naririnig niya ang mahinang tawanan. Ang mga kwento ng nakaraan na wala na ngayong halong pait. Sa tanong na kung napatawad na ba ang lahat, ang sagot ay makikita sa bawat ngiti ni Nanay Carmen. Hindi man naging madali. Pinili nilang bitawan ang bigat ng puot upang magkaroon ng puwang ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang pagpapatawad kay Stella ay hindi nangangahulugang kinalimutan nila ang lahat, kundi isang desisyon na hindi nahayaang maghari ang kadiliman sa kanilang kinabukasan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang uri ng musika na nagpapahayag na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Natagpuan ni Edgardo ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng bilyong piso sa bangko, kundi sa higpit ng yakap ng isang ina at sa kakayahang makatulong sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Ang bawat matanda sa kanilang kalinga ay naging paalaala na ang bawat kulubot sa balat ay may dalang kwento ng katatagan na dapat igalang. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kanilang paglalakbay. Ang tunay na pagmamahal ay marunong magsakripisyo. Ngunit ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa pagharap sa katotohanan. Natutunan ni Edgardo na ang pagiging isang mabuting anak ay hindi lamang sa pagbibigay ng material na bagay, kundi sa pagiging tinig para sa mga hindi makapagsalita at lakas para sa mga nanghihina. Sa huli, ang kabutihan pa rin ang magsisilbing pinakamaliwanag na ilaw sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang lumapit si Edgardo sa kanyang ina at inakbayan ito. Tumingin si Nanay Carmen sa kanya. Ang mga mata
ay puno ng kislap na tila nagsasabing, "Sapat na ito, anak. Malaya na tayo." Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, ang dalawa ay nanatiling magkasama, magkayakap sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Handang harapin ang bawat bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal na kailanman ay hindi na muling mababali.